quiet lang po kayo, atin-atin lang to. Pero iparating natin sa NBI, sa DOJ at sa Malacanang. Tayo-tayo lang ha. Oh. Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, di kayo halata ha. Slight lang, pero hindi naman kayo halata. Pero alam nyo po, meron biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. At sabi parati ng ating mga kababayan ay sana all. So, ito proposal natin sa NBI, sa Malacanang, at saka sa DOJ. Imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games of 2019 kung saan tayo nag-overall champion at tinangala ng buong Southeast Asia. Imbestigahan nyo ng husto, bigay nyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako at hinihimo ko lahat ng mamayan, supportahan yung investigasyon na yan. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal? So, madali lang yan, Malacanang, kasi sumusunod naman sa inyo sila Senator Erwin, sila Senator Lacson, yung mga nasa Blue Ribbon. Kalabitin nyo na. Total, 30 weeks. Matagal po itong impeachment. At sabi nga, wag panay technicalities. Lalo po ang Blue Ribbon Committee, wala masyadong technicalities doon. So, wag po tayo mangamba sa kahit anong investigasyon. Salamat po sa lahat ng nagpaparating ng suporta, lalo po yung prayers. Pagkatapos sabihin na incidental lang dahil yung building, biglang pinawalang sala na ang mga kakampi nila. Tapos sinabi ng DOJ, tama yung investigasyon na yan. Tapos ang Malacanang, naimbestigahan na daw yung sekretary nila, pero ako daw, hindi pa. Okay lang, imbestigahan natin lahat. Pero hindi naman siguro bad words ang flood control. Ang bad words ay cover up. So, tamang-tama, magsosona na ulit. Bigyan natin ng pwedeng pag-usapan ang mahal natin Pangulo na tunay na mga pangyayari. May list na kami ng mga witnesses na mga matitibay. Yung iba, nasabi na in public. So, supportan natin lahat. All-out investigation, katotohanan, para magbago na yung ating bayan. God bless you all. Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video and also magbigay din tayo ng ating personal na opinion at analyzation dito sa naging live ni Senator Alan Peter Cayetano patungkol nga po dito sa tila pagtapik niya sa NBI, DOJ at Malacanang. So parang hinahamon niya na din ba in a nice way ha. So hinahamon niya itong NBI, DOJ at Malacanang na imbestigahan itong nangyaring SEA Games noong 2019 kasi under yan ni Senator Alan Peter Cayetano dati, parang siya ata yung chairman niyan. Correct me if I'm wrong. So ito ay nag-ugat malamang mga kababayan dito sa nangyaring impeachment trial kahapon kung saan minention ni Senator Alan Peter Cayetano pati na magkapatid na Cayetano yung about sa pagbabarag di umano netong si Attorney Melvin Matibag ng NBI Director na iimbestigahan di umano itong 2019 SEA Games na may di umano'y anomalya na nangyari dyan. So open naman tong si Senator Alan Peter Cayetano sa posibilidad na ito ay imbestigahan. Samantalang sinabi niya na din noon na ito ay parang naimbestigahan na ata, parang napag-usapan ito yung mga issue nito noon. Pero ngayon mga kababayan kasi nagkaroon ng parang sabihin na natin na gusto ng chilling effect na minention din po ni Senator Alan Peter Cayetano kasi nga may imbitahan nga tong si NBI Director Melvin Matibag sa Lunes bilang witness. So parang ang iniisip ni Senator Cayetano ay ginawa ito isa na publiko upang magkaroon ng chilling effect sa kanila. Pero ito ay wala na. Sanay na manhid na itong ating Senador Alan Peter Cayetano dahil nga sa mga nagdaang
issue, problema na nangyari diyan, pressure sa Senado. Kung maaalala ninyo, 'di ba, napakaraming mga problema ang pinagdaanan ng Senate, no? Halos na sa kanila yung spotlight ng mga nakaraang buwan. So, gayon pa man mga kababayan, nanindigan itong si Senator Alan Peter Cayetano na open siya at willing siya na imbestigahan kung ano man yung nararapat na imbestigahan diyan sa SEA Games na nangyari noong 2019 dito sa Pilipinas. Pero ito yung hamon niya mga kababayan na ikinagulat ko din, no? At malamang kinagulat din to ng ilang mga nanonood sa kanya na hinamon niya itong NBI, DOJ at Malacanang, no, na kung iimbestigahan nila yung 2019 SEA Games, which is open naman at makikipag-coordinate, willing to help itong si Senator Alan Peter Cayetano, ay imbestigahan din, no, ng minority o nila na 10 ng kanyang kasamahan ang flood control issue o flood control scandal, which is yan yung matagal na nilang pinatatahimik at alam niyo yun yung parang dinadivert sa ibang issue itong tunay na talagang gusto ng taong bayan na malaman ang katotohanan kung sino ba talaga yung mga masterminds, no, sa likod ng malawakang pagnanakaw nito sa kaban ng bayan. So, dito mga kababayan, makikita nyo talaga yung tapang talaga, no, at yung eagerness, yung paninindigan nitong si Senator Alan Peter Cayetano despite na any moment pwede siyang gawan ng hindi maganda, no? Maaaring siya din ay maipakulong dahil sa kanyang mga ginagawa. Kagaya nga nito, no, na sinasabi niya na unti-unti na silang ini-eliminate, no? Unti-unti nang inaalis yung mga senador na hindi align doon sa kagustuhan ng administrasyon ni Bongbong Marcos, no? At hindi naman natin makakailayan mga kababayan dahil napakaraming nagsasalita ngayon. Yung napapansin natin, no, ito based on my observation to at syempre sa mga iba din na nakapagsalita na din, no, na parang kapag ikaw ay nagsasalita against the government or hindi align yung iyong posisyon sa gobyernong ito, parang ikaw ay ikinukulong kagaya ng nangyari kay Senator Marcoleta na siyang taong nakita ko talaga na masigasig talaga pagdating dito sa investigasyon sa flood control. So since the very beginning na nag-umpisa po yung kanilang pagkapanalo hanggang sa siya po ay naging, kasi first time senator to no? So first time niyang manalo bilang senador, tapos siya ay naging chairman ng Blue Ribbon Committee noon, no? Tapos para nag-umpisa yung flood control, then nagtapos din po kagad yun, para nahinto, hindi ko alam kung sa anong kadahilanan. So nagpalit po ng chairmanship, so hindi na siya ang chairman. Then nagkaroon ulit ng pagkakataon na mapunta sa kanila yung majority, kaya sila ay nagbotohan para sa committee. At sa pagkakaalam ko, parang si Senadora Pia Cayetano yung naging chairman ng bagong Blue Ribbon Committee. Then nagkaroon ng subcommittee under po yan ni Senator Marcoleta. Then nahinto din po yan at alam niyo naman po yung issue nung nakaraan, 'di ba, na talagang halos pinipigilan talaga, no, halos gagawin talaga lahat, wag lang matuloy ang flood control. At nasabi na po yan ni Senator Dante Marcoleta na gagawin nila ang lahat para hindi matuloy ang flood control hearing, no. At samantala gumawa pa rin po ng paraan itong kagaya ni nila Mike Defensor Santiago na talagang sila ay sila Mike Defensor na talagang nagtry sila na gumawa ng paraan upang maisa-publiko talaga, no, para nagkaroon sila ng conference at inilabas nga itong 18 ex-Marines na nagpakilala na sila ay may personal na kaalaman, no, sa nangyaring pagdi-deliver ng di umano'y mali-maletang pera. So, para sa akin mga kababayan, no, itong Blue Ribbon Committee ay dapat naman talaga buksan na at tuloy-tuloyin na, no, at masagot na yung tunay na katanungan ng taong bayan at mabigyan na ng pagkakataon na mabigyan ng hustisya, no, yung nangyari sa ating bansa, lalo na yung mga tao, kababayan natin na lubhang naapektuhan talaga ng flood control, yung nasira yung tahanan, nasira yung kanilang pangkabuhayan, at ang worst pa dito ay nawalan ng mga mahal sa buhay. So sa akin mga kababayan, wala akong nakikitang problema kung may mga gustong mag-testify, magbigay ng kanilang mga testimonya, gustong mag-witness, bigyan ng pagkakataon under oath para sakaling sila ay mapatunayan na nagkakamali or nagsisinungaling, sila ay mananagot sa mata ng batas. Wala namang problema dun mga kababayan, di ba? So sana itong 24 na senators natin, no, mag-come up sila na sige, pagbigyan natin ng ito ay personal ko to parang payo ko sa kanila
na simpleng mamamayang Pilipino na bigyan ng pagkakataon lahat ang gustong magsalita, mag-under oath. Then kapag ka napatunayan ninyo na sila ay nagsisinungaling, edi ikulong, 'di ba? So i-eliminate nyo isa-isa kung sino yung mga hindi consistent yung mga sinasabi at kung sino yung sa tingin yung nagsisinungaling. So nandiyan naman kayo para pakinggan, i-cross-examine, imbestigahan ninyo kung ano yung mga hawak nilang ebidensya, kung ano yung mga magpapatibay sa mga ebidensyang hawak nila. So, suriin ninyo. Kasi kayo yung may kapangyarihan na gawin yan eh. 'Di ba? At ang taong bayan ay nanonood lang naman. Kasi napakaraming problema talaga ng tunay na problema ng bansang Pilipinas na dapat nating harapin. Imagine itong impeachment trial, ilang buwan ang aabuti nito mga kababayan. So, dito na lang nakafocus lahat ng senador, 'di ba? Wala na yung para sa tunay na problema talaga ng mamamayang Pilipino na ang korupsyon na lumalala sa ating bansa ay patuloy, no? So ayan yung kailangan na tuldukan. Ito kasi yung punot dulo kaya nagkagulo na ang ating bansa, nagkagulo na yung mamamayang Pilipino. Pero inyo very na tayo, divisive na tayo, no? Parang naghiwa-hiwalay na yung mga Pilipino, no? Kasi syempre may kanya-kanyang mga sinusuportahan, kanya-kanyang politikong sinusuportahan at kanya-kanyang pananaw tayo pagdating dito. Pero at the end of the day, mamamayang Pilipino pa rin naman talaga ang talo, kawawa dito mga kababayan. Kasi sila, hindi naman nila danas yung hirap eh. Tayo ang unang nakakaranas ng mga pagtaas ng mga pangunahing bilihin, bigas, mantika, gasolina, at ano-ano pa yung mga pang-araw-araw nating pangangailangan. So imagine tayo ang ninakawan, tayo ang nawalan. Kaya we deserve to know kung ano talaga yung tunay na nangyari sa kaba ng pera at kung kanina ba talaga napunta yung mga mali-maletang di umanong pera na i-deliver na yan. So para sa akin mga kababayan, tama itong sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na kung iimbestigahan nila itong SEA Games ng 2019, iimbestigahan din nila itong flood control na matagal nang dapat nasagot. Again, mga kababayan, ito nga naging live ni Senator Alan Peter Cayetano ay hindi natin masasabing basta-basta lang. Ito talaga ay may laman, no, at may diin na tila patawa-tawa lang itong si Senator Alan Peter Cayetano. Pero again, kahapon, nasabi niya na ilalaban niya na talaga to hanggang sa dulo, no. So wala na siyang ibang choice kundi lumaban at manindigan sa kung ano ang alam niyang mga kabuti para sa mamamayang Pilipino. Kasi ito mga kababayan based on my observation, sa lahat ng mga senator na nakikita natin, alam ko naman na marami magdi-disagree, marami ding mag-a-agree. So nare-respeto ko yung opinion ninyo, kung ano yung opinion ninyo yan. So this is my opinion and this is my analyzation, no. So makikita nyo talaga sa mga senador ngayon kung sino talaga yung para sa mamamayan, no. Kasi sila, etong mga senador na to, nilalaban nila yung flood control scandal na magkaroon ng hearing. So sila yung mga senador na para sa mamamayang Pilipino kasi tayo yung ninakawan 'di ba? Ano na lang, simple logic na lang. 'Di ba? Sino ba yung mga nakikita nyong senador na lumalaban talaga sa flood control? Sino yung mga senador na maingay pagdating dito? 'Di ba? Imagine ninyo, sila yung mga tao na nagre-represent talaga sa atin. Sila yung mga senador na nagre-represent sa atin dahil gusto nilang mapanagot talaga yung tunay na may kasalanan dito sa flood control. Pero makikita nyo naman na talagang lahat gusto patahimikin. Si Senator Marcoleta ay ayan nga, yung mga issue na binabato sa kanya na kasong plunder. So ang laki ng parang malaking tanong na bakit parang mapapansin mo lahat ng nagsasalita sila yung kinukulong, sila yung kinakasuhan. Bakit yung mga tinuturo, bakit yung mga pinangalanan ay nananatiling malaya? Bakit sila pa yung parang, alam mo yung parang mapapansin mo na sila pa yung may ganang maghabla, sila pa yung magganang magkaso kahit na sila yung mga napangalanan. Naintindihan nyo yun? Pero then again mga kababayan, ito ay still speculation pa rin at still allegation pa rin until hindi sila napapatunayan na guilty talaga. Kaya nga ang kinakailangan mga kababayan ay mapatunayan, mabigyan ng sapat na pagkakataon, ebidensya at matitibay na magiging katuwang natin para mapatunayan na sila talaga yung nasa likod ng mga pagnanakaw na to sa kaban ng bayan. Kasi hanggang ngayon hindi natin masasabi kasi nag-guilty sila. Although ang dami na nagtuturo, ang dami ng mga ebidensyang lumalabas, mga litrato, mga videos. So
ang dami na ding mga nag-testify. Kaya lang, syempre, wala tayo sa posisyon na magsasalita tayo na sila ay guilty or not guilty. Tanging hukuman lang mga kababayan ang makakapag sabi niyan, no? Kaya yun dapat yung ating hinihiling sa ating mga kataas-taasan na nanunungkulan sa atin, no? Na tama na, no? Baka naman sobra-sobra na yung ginawa ninyo sa bansang Pilipinas. At hindi na ito yung para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino kasi talagang hindi natin nararamdaman eh. At itong pagdating ng sona na naman ng Pangulo, no, pakinggan na naman natin kung ano yung mga nagawa ng administrasyong ito at kung ano pa yung plano niya sa bansang Pilipinas. Kasi kung may mga sasabihin siya na hindi naman natin naramdaman, siguro maybe we can call out, no? Kasi ayan naman yung natin eh. Tayo yung nagbigay ng mandato sa kanila. Kaya deserve naman siguro natin, no, na magsalita kung hindi natin nagugustuhan yung ginagawa sa atin ng ating pamahalaan. So para i-call out natin sila, di kung maganda yung ginawa, di palakpakan. Kung hindi maganda ang ginagawa, di ba i-call out. So sana ganun lang mga kababayan yung maging sistema, hindi yung parang napipigilan tayo or nade-deprive tayo sa pagsasalita natin, no, na parang nagiging balat sibuyas yung ilan sa mga ahensya ng ating gobyerno pagdating sa pagbibigay natin ng mga komento patungkol sa kanilang ginagawa. Kasi kung ano lang naman yung nakikita natin, yun lang naman yung kinokomenta natin, 'di ba? Kung ano yung nararamdaman, ginagawa nila, yun lang naman, doon lang naman tayo nagbe-base eh. Hindi naman tayo gumagawa-gawa ng kwento mga kababayan. So dito sa nangyayaring kaguluhan sa ating gobyerno, sa pagkakawatak-watak ng ating mga leader ay nakakalungkot talaga. So kung ganito magpapatuloy ang sistema sa ating bansa, wala talagang patutunguhan. Kaya kinakailangan talaga yung punot dulo netong lahat, yung pinakaugat neto which is corruption, is dapat talagang wakasan. Kasi wala tang magandang maidudulot sa bansang Pilipinas and also sa mamamayang Pilipino. We deserve better. We deserve to know what is true, transparency, accountability, at hindi selective justice. Totoo yan. No, kasi kapag ka nagiging selective justice, ayun, doon maka-question eh. So kung gusto nilang imbestigahan itong SEA Games na 2019 pa ang nakalipas, so what if imbestigahan din yung na-present, no? Na talagang ito talaga yung nagpalubog at magpapalubog sa ating bansa, which is yung massive corruption na nangyari sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. So kailangan din managot yung tunay na dapat managot at sila dapat yung magbayad at ibalik nila yung ninakaw nila sa kaban ng bayan. At yun lang yung hangarin natin at dasal natin, no, na mapanagot talaga yung mga tunay na salarin sa malawakang pagnanakaw dito sa ating bansa. Please comment down below mga kababayan kung ano yung opinion nyo.